Indigenous Filipino fight to protect biodiverse mountains from mining. Magandang araw, ako si Jesselyn M. Agner from BISED 3A. Uumpisahan ko po ito sa pagbubuod o pagpapaikli sa article na aking nabasa. Ang article mula sa Mangobay ay patungkol sa pagtutol ng mga katutubong tagbanwa sa Palawan laban sa mga planong pagmimina sa kabundukang Victoria Anipahan. Ang lugar na ito ay tahanan ng mayamang biodiversity at mahalagang watershed na ngayon ay nanganganib dahil sa gawain para sa pagmimina ng nickel at iba pang mahalagang mineral na ginagamit sa renewable energy. Pagkatapos kong basahin ang article na ito, nakaramdam ako ng lubos na paghanga at lungkot sa nangyayari sa kanilang katutubo. Ano nga ba ang dahilan bakit ko ito naramdaman? Una, humanga ako sa katatagan ng mga katutubong tagbanwa sa Palawan na ipaglaban ang kanilang lupang ninuno laban sa pagmimina. At pangalawa, nalungkot naman ako dahil kahit malinaw ang pagtutol nila, may mga kumpanyang patuloy na gusto pa ring ituloy ang pagmimina sa kanilang bundok na mahalaga sa kalikasan at sa buhay nila. Ang isyong pinaka-nakaapekto sa akin ay ang panganib na dala ng pagmimina sa bundok ng Victoria Anipahan. Napakayaman pala nito sa hayop at halaman na dito lamang matatagpuan gaya ng Philippine pangolin. Pero dahil sa pagmina ng mineral para sa green energy, nasisira ang mismong kalikasan na dapat sana'y pinoprotektahan. Para sa akin, hindi tama na sirain ang likas na yaman kapalit ng pera o progreso. May mga bago rin akong natutunan sa artikulo na ito. Hindi ko alam na napakaraming hayop pala sa bundok ng Palawan na nanganganib ng mawala. Nakakagulat din na hindi lang pala katutubo ang tumututol, pati ang mga guro, simbahan at kababaihan ay nakikiisa sa laban. Nakakatuwa at nakaka-inspire ang pagkakaisa nila. Naalala ko ang mga balita noon tungkol sa ibang lugar sa Pilipinas na may parehong problema, tulad ng sa Mindoro at Sierra Madre. Pareho rin ang laban ng mga katutubo na gustong protektahan ang kanilang lupa laban sa malalaking proyekto. Bilang isang Pilipino, naniniwala akong dapat pakinggan at respetuhin ang kanilang panig. Para suportahan ang mga katutubo, dapat siguraduhin ng gobyerno na may pahintulot muna sila bago ipatupad ang kahit anong proyekto sa kanilang lupain. Dapat din silang isama sa mga usapan tungkol sa kalikasan at kaunlaran. Mahalaga ring tularan ng mas maraming tao tungkol sa kahalagahan ng kanilang kultura at karapatan. At higit sa lahat, bigyan sila ng suporta para sa kabuhayan na hindi nakakasira sa kapaligiran. Ang laban ng tagbanwa ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong kalikasan. Dapat tayong makiisa sa kanila para sa kinabukasan nating lahat. Para sa kabuuan na aking naramdaman sa artikulo na ito, nakakabilib at nakakataba ng puso ang tapang ng mga katutubong tagbanwa. Nakakalungkot lang isipin na kahit sila ang tunay na nag-aalaga sa kalikasan, sila pa ang naaapektuhan ng mga mapaminsalang proyekto tulad ng pagmimina. Pero dahil sa kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan, nabigyan ako ng pag-asa na may magagawa pa tayo para protektahan ang kalikasan at mga katutubo. Bilang simpleng mamamayan, isa sa mga pwede kong gawin ay magbahagi ng mga istorya tulad nito sa social media para mas maraming tao ang mamulat sa tunay na kahalagahan ng mga katutubo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses sa kanila, mas lalaki ang tsansa na marinig sila at maprotektahan ang kanilang karapatan. Muli, ako po si Jesselyn from BISED 3A.